At dito tayo sa patungkol kay Quentin Meliora Brown. So nagsalita na nga po ang agent ni Filipino-American Quentin Meliora Brown na hindi ito lalahok sa paparating na PBA rookie draft. So tinapos na nga ang usaping about sa PBA at kay QMB matapos magsalita ang agent nito na hindi sasali ang projected number 1 overall pick na si QMB ngayong taon sa PBA rookie draft dahil plano pala dito or plano ng 6'10" center big man na ito na magtungo sa Europa after ng short term ng stint nito sa paglalaro sa Macau Black Bears. So inuulit natin si QMB nga po hindi sasali sa paparating na PBA rookie draft. So bad news ito patungkol kay QMB. For sure, madaming madidismaya patungkol sa hatol ng FIBA kay Quentin Meliora Brown about sa usaping eligibility nito. So batay sa legit na website sa update ng All-Star by Navin Ganglani, Meliora Brown ruled out, naturalized by FIBA skips 2025 PBA draft. So ibig sabihin, tinuturing ng FIBA si Quentin Meliora Brown na naturalize kung paglalaroin ito sa Gilas, Pilipinas. Aray ko, for sure, daming fans ang dismayado na naman dahil umasa pa naman ang karamihang Pinoy fans na eligible ito as local para sa Gilas, Pilipinas dahil sa nooy napabalitang may nabanggit na nakapag-secure di umano raw ito ng local passport before the age of 16. So yun, kaya about sa mga basher dyan na nagsasabi na hindi man lang isinasali sa Gilas itong si QMB dahil may favoritism daw ang mga ito, yun dyan kayo nagkakamali dahil ito nga po ang kasagutan na di umano ayon sa FIBA tinuturing na naturalize si QMB at hindi local. So focus nga na lang ngayon itong Gilas, Pilipinas kung anong meron tayong big man na hawak ng Gilas ngayon. At speaking of Gilas, nagpakita na at nakabalik na si Kevin Kiambao sa Pilipinas na siyang naaspatan na lumahok na nung Lunes ng gabi sa ginagawang lingguhang ensayo ng Gilas, Pilipinas bilang paghahanda nila sa FIBA Asia Cup 2025. So sa pagbabalik ni KQ, tiwala si Coach Tim Cone na magiging malaking tulong sa kanilang presensya si Kevin Kiambao dito sa practice ng koponan. So mapapansin nga nakasama na talaga si KQ sa ensayo ng Gilas, Pilipinas. At kasama nga nito sa ensayo itong sila Chris Newsam, Jamie Malonzo, RJ Barrientos, Troy Rosario, Japet Aguilar, Scotty Thompson, AJ Edu, Carl Tamayo, Dwight Ramos, and Justin Brownlee. So bukod dyan, may mga nakapansin din sa isang manlalarong ito na nakabihis at mukhang nakikilahok sa Gilas training. Maraming nagtatanong sino ba raw ito? Bago ba raw itong player ng Gilas? At bakit kasama siya sa ensayo? So para sa akin para sa opinion natin, possible tumutulong ito sa ensayo ng Gilas, Pilipinas. At mukhang familiar face din siya. Hindi kaya ito yung anak ni Coach Tim Cone? Ano sa palagay nyo? So may mga nakuhangang players ang Barangay Ginebra sa nakaraan at kasalukuyan na sana nga pwedeng tumayo bilang key players ng Jeans. Kaya lang sa kasamaang palad, hindi naging maganda ang naging timing nila dito dahil sa napigilan sila ng injuries. So isa nga si Dylan Ababu sa naging isang malaking nakakapanghinayang na manlalaro ng Ginebra noon na naging malaking impact nga sa Ginebra dahil sa pagiging guard forward nito. Isa si Dylan Ababu sa threat ng Gin Kings pagdating noon din sa tres dahil sa pambihirang husay nito. Hindi lang dyan, naging mahusay din itong defender. Kaya lang nang magtamo ito ng ACL injury na noong 2012, nawala yung init ng laro nito. Pangalawa, yung Arthur De La Cruz, isang 6'4" power forward na minsay pinag-guard din noon nitong si Coach Tim dito sa Ginebra. So laking tulong na sana nito sa Ginebra. Kaya lang tama agad ng pagkakadating nga nito rito dahil sa pagtamo nga sa kanya
ng mga injuries like ruptured tendon Achilles na siyang nakaapekto sa kanyang karir dito sa Barangay Ginebra. So si Art, isa ito sa binibigyan nga nila coach team noon sa Ginebra ng chance para makarecover sa mga tamang injury nito. Dumating pa nga sa punto na unti-unting nakabalik ito. Kaya lang sa kasamaang palad dahil nga sa injury, napigil ang pagiging key player din nito noon. So nakakapanghinayang at sayang nang dahil sa major injury, yung mga tulad nilang player napupunta na lang sa wala. Yung pangatlo, iba naman ito Ito naman yung player na tinamaan ng ACL, MCL, and PCL injuries. So grabe ang mga injury na to nitong si Jeremiah Gray. Akala nga ng marami nung una katapusan na ng karir nito. Pero mukha namang mas nakakabalik na siya ngayon sa shape na kung sa ay super tinde nang tumama rin talaga sa kanyang injury. So nung una sobrang taas talaga ng expectation sa manlalarong ito dahil sakita nyo naman noon na kung paano ito magdomina noon sa laro. Pero ngayon mukhang injury ang pumipigil talaga sa pag-angat ng laro nito. Pero sa ngayon kasalukuyang nasa Ginebra pa rin siya at balitay napapirma na nga po muli ito ng contract extension. So ibig sabihin may pag-asa pa siya na bumawi at makabalik. Hindi gaya nung dalawang nauna na nauwi talaga sa paghina ng kanilang mga laro na kung saay nawala na lang din sila sa PBA at maging sa Ginebra ng tuluyan noon. At bago nga ang lahat, baka naman po pwedeng makahingi ng isang subscription para sa ating channel or paki-follow na rin po kung nagustuhan nyo ang ating mga basketball update. At kung ito na may makakabigat para sa inyo, kahit isang like and share na lamang po. Maraming salamat po.